Yes, I can, but I have my conditions. Pag-ulit ko sa sinabi ko na makitang mula sa malungkot na mga mata niya, tila nagulat. Di niya siguro inaasahan na papayag ako ipakilala siya kay Siana, na anak niya rin naman. Di ko ipagdadamot na magkakilala at magkasama silang dalawa dahil matagal ng pangarap ni Siana yon. At di ako ahadlang sa bagay na alam ko ay kasasaya ng anak ko. Growing up, I never experienced a happy and complete family. Mula bata ako, madalas akong saktan ni mama kahit wala akong ginagawa. Kaya lagi ko tinatanong ang sarili ko kung ba't nabuhay pa ako sa mundong to, kung palagi lang din naman masasaktan. Wala na nga akong kinilalang papa. Madalas pa ako saktan ni mama kaya pakiramdam ko, nung bata ako sobrang malas ng buhay ko. Di na ako umasa noon na makikilala at makikita ang ama na matagal kong hinahanap dahil kahit katiting na pagkakakilanlan wala ako. Pero di ko inaasang magiging mabait sa akin ang tadhana dahil siya mismo ang gumawa ng paraan para magkita at magkakilala kaming dalawa. Bilang isang ina na minsan ding naghangad na isang masaya at buong pamilya, hindi ko hahayaang maramdaman na si Yana na tila may kulang sa pagkatao niya at tila ipagdadamot ko pa yun sa kanya. I will never let my daughter feel or experience those things that I've been through before. Ayoko masaktan at mahirapan siya, kaya hanggat maaari gusto kong palagi siyang masaya at maayos. At kung kaya ko ibigay, gagawin kong lahat na isin at hiningin niya. What conditions, Esmeralda? Utal niyang tanong matapos ng ilang minutong pananahimik. Huwag mong hahayaang umiyak at masaktan ang anak ko. Do not break my trust, Liam, or else may kalalagyan ka sa akin lalo na kay Dad. I said before I turned my back to him and steered myself to our car. Di ko na siya inintay pang sumagot at basta ko nilang siyang iniwanan sa kinatatayuan niya. Nang makauwi kami, agad niyang nagaya si Siana sa kwarto para matulog. Kaya mabilis ako naglilinis para samahan ng anak. Pansin ko ang mumunting ngiti niya at alam ko ang dahilan kung bakit. Sigurado ko masaya siyang nakita ang ama kahit pa hindi pa sila formal na nagpapakilala sa isa't isa. Dahil nga sa sobrang pagod at stress dulot ng buong araw na trabaho at problema dahil sa article na lumabas, mabilis din akong nakatulog sa tabi ni Siana nung gabing iyon. Kinabukasan, nagising ako ng maaga dahil ginising ako ni Dad at sinabing may naghihintay umano sa akin at gusto ko makausap. Sino ba yon, Dad? Tanong ko sa ama na maupo ako sa kama at mapansing wala na pala si Siana sa tabi ko. Si Liam. Tugon ni Dad na kinalaking bigla ng mga mata ko. Sa ganito kaagang oras, Dad, nandito siya? Di naman kaya siya excited? Iritadong sabi ko sa ama. You promised him that you will introduce my apo to him today. Kaya mag-asikaso ka rin at mag-ayos na makababa at magkausap kayong dalawa. Saan ni Dad? Habang pinapanood akong magpalakad-lakad sa harapan niya. Where is Siana, Dad? Tanong ko na maalalang wala si Siana sa kwarto namin mag-ina. Nasa baba na ang apo ko and don't worry. Di pa sila nag-uusap dalawa. Fix yourself. Mabilis ang tugon ni Dad, tsaka ako mabilis iniwan sa kwarto. Mabilis ako naligo at nagbihis na agad bumaba ng sala ng bahay kung saan naghihintay raw si Liam sa akin. Agad ko siyang natagpo ang nakaupo sa sofa, tila kinakabahan. Kita ko ang bilis ng paghinga ng dibdib niya kaya't sigurado ko kinakabahan siya. Liam? Pukaw ko sa atensyon niya na kagad na namang narinig at mabilis tumayo para salubungin at batiin ako. Good morning, Esmeralda. Liam uttered as he immediately saw me. Your dad let me in. Dagdag pa niya nang tuluyan na akong makalapit sa kanya. Okay lang. Paano mo nalaman na dito ang bahay namin? Tanong ko. Tinawagan ko ang sekretarya mo and luckily, binigay niyang address niyo. I really want to see our daughter. Paliwanag niya habang di makatingin ng diretso sa akin. You look so tense, Liam. Kalma ka lang. Si Yana knows everything about you. Madalas kitang makwento sa anak mo. Nakangiti ko sabi kay Liam dahil pansin ko itsura niyang kinakabahan. Napansin ko naman ang kaunting pag-aniwalas ng paghinga niya. Hindi ko ginawang sekreto sa kanya ang tungkol sa iyo at sa atin, but don't worry. Hindi ko sinamang tungkol sa pananakit mo noon sa akin at ang mga bagay na hindi masyadong kaaya-aya. Let me talk to her first, saka kita ipapakilala sa kanya. I will let you two have time for each other, don't worry. Seryoso ko at saka mabilis na nagmarcha papunta kung nasan si Siana. Pagkatapos tumungo ni Liam sa akin. Kaagad akong natagpuan ang anak na nakakandong kay Dad habang kumakain ng almusal niya. Nandito sila ngayon sa garden, kaya pala hindi niya nakita agad si Liam. Nakasunod to sa akin at di kumikibo.
At nang lingunin ko siya, halos hindi ko mabasa ang emosyon sa kanya, mga mata. Mommy! Masayang tawag ng anak ko na makalapit ako sa kanila ni Dad. Good morning, baby ko. Bati ko at saka binigyan ng halik sa pisngi. May papakilala ko sa'yo, Mommy. Okay lang ba? I'm sure matutuwa ka. Tanong ko sa anak habang hawak ko ang kamay niya na hanggang ngayon kandong pa rin siya ni Dad. Si Daddy po ba ipapakilala mo, Mommy? Is it okay to you po ba? Kasi kung magiging sad ka po, kahit next time na lang, Mommy. Agad na sagot ng anak ko habang nakangiti. Di ko tuloy maiwasang mapaluha sa sagot niya. No anak, of course it's okay to me. Alam ko naman gustong gusto mo siyang makilala at ganun din siya sa'yo. You look so happy last night when you saw him. Kaya Mommy decided to introduce you to him because I know you will be happy. Sabi ko habang pinipigilan ng luha. Di ko maiwasan makaramdam ng takot dahil baka ilayo siya ni Liam sa akin. Pero isasantabi ko na lang muna ang kung anumang nararamdaman ko dahil kung matupad ang tagal ng pangarap ni Siana, yun ay ang makilalang ama. Come here to Mommy, dali. Pag-akay ko kay Siana kaya mabilis siyang umalis sa kandungan ni Daddy na hanggang ngayon walang kibo. Inakay ko si Siana kung saan ko iniwan kanina sa Liam. Sinabi ko kasi sa kanya, hayaan niya muna ako makausap ang anak bago siya ipakilala ng maayos. Tulala siyang nakaupo habang hawak ang baba niya, tila nag-iisip ng kung ano. Di nga niya kagad namalayan na nakatayo na pala kami sa harapan niya, dahil kung hindi ko pa siya dinawag, hindi niya kami mapapansin. Liam! Pagkuha ko sa atensyon niya, dahilan para magulat siya. Mabilis siya napatayo ng tuwid, habang palipat-lipat ang tingin sa amin ng anak. Pinagbantay ko ang tingin namin ni Siana, at masuyo siyang hinawakan sa pisngi. Baby, today is one of your most awaited days because finally, you will meet your dad. Nakangiti kong sambit sa anak habang nakatingin sa kanya. Nang dahil sa sinabi ko, mabilis niyang nilingon sa Liam na nakatitig lang din sa anak. Daddy! Daddy! Naiiyak na sabi ni Siana at saka mabilis yumakap sa ama. Di ko tuloy maiwasan mapaiyak dahil ramdam ko ang labis sa tuwa niya ngayong may ama na siyang matatawag talaga. My baby! I'm sorry anak. Ngayon lang tayo nagkita, mahal na mahal ka ng daddy. Umiiyak na sabi ni Liam habang buhat ang anak at hinihimas ang likod nito. May daddy na ako. Tanggap ninyo na po ba ako, daddy? Umiiyak pang tanong na Siana habang nakatago ang mukha sa leg ni Liam. At dahil nga sa naging tanong niya, ay hindi ko na napigilan ang luha na kanina pang gustong umagos. Mula kasi na magtanong sa akin si Siana tungkol sa daddy niya ay palagi niyang iniisip kung tatanggapin ba siya nito o hindi. Dahil kung hindi raw gagawa siya ng paraan hanggang matanggap siya nito. Sa tuwing sinasabi niya sa akin na tungkol sa bagay na yon, parang dinudurog ang puso ko. Lalo na ngayong tinanong niya mismo sa ama kung tanggap ba siya nito. You are my daughter, so I wholeheartedly accept you. My princess, Daddy loves you so much. Always remember that, okay? At sorry kung ngayon lang tayo nakita anak. I love you. Umiiyak na sabi ni Liam sa anak habang patuloy na hinihimas ang likod nito habang ako na may nakasubsob sa dibdib ni Dad dahil hindi ko rin napigil ang luha. You made the right decision, sweetie. Si Yana is so happy. Sabi ni Dad habang yakap ako gamit ang isang kamay niya. Dad is right. Masayang anak ko dahil lang makilala si Liam ang pinakamunting hiling niya mula pa man noon. Mommy, tanggap ako ni Daddy. Siana said as she stopped from crying na hanggang ngayon ay karga ni Liam. Go with Ate Farah muna to take a bath kasi you will spend a day with your daddy. Nakangiti ko sabi sa anak na mabilis niyang sinunod at halatang excitement sa mata. You will let our daughter to be with me today? Agad na tanong ni Liam sa akin. Oo, kaya't sana wag mong sirain ang tiwala ko, Liam. Kagad kong tugon sa naging tanong niya. Why are you being like this, Esmeralda? Why are you being nice to me? Bigla ang tanong nito. Ano bang gusto mong itrato ko sa'yo? Gusto mo ba murahin at awayin kita? Ganun ba? Don't worry, hindi ako ganung tipo ng tao. Kung iniisip mo yung mga nagawa mo noon, huwag kang mag-alala. Nakabuo na yun sa limot. Malumanay kong sabi. I'm sorry. He said while directly looking into my eyes. Spend a day with Siana at iwi mo siya sa akin ng ligtas at masaya. That's all I want, Liam. Nung araw din yon, pinili kong pumasok ng opisina para gawin ang mga trabahong nakaatang sa akin.
Sumasagi kasi sa isip ko na baka hindi balik sa akin ni Liam si Catriona. Kaya ginawa ko na lang abala ang sarili ko kaysa naman mag-isip pa ng kung ano-ano. Nasa social media pa rin ang article na kumalat tungkol sa akin at kay daddy bilang sugar daddy ko, umano. Pero hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin dahil alam ko naman, lilipas din ang bagay na yon. Lumipas ang buong araw ko. Nasa opisina lang ako. Dahil bukod sa binaling ko sa ibang atensyon, dinidistract ko rin ang sarili ko sa mga bagay na alam kong posibleng mangyari, lalo ngayong alam na ni Liam ang tungkol sa anak namin. Natatakot ako na baka kunin at ilayo niya sa akin ang anak ko. Bilang isang ina, hindi maalis sa akin na hindi mag-isip at mag-alala. Dahil kilala ko si Liam at alam ko, gusto niya makuha lahat ng kahit anong gustuhin niya. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang marinig ang pagbukas ng pinto ng opisina at pumasok si Daddy. Sumama kasi siya ngayong araw sa akin dito sa work para tapusin ang mga kailangan tapusin. "Sweetie, it's already 7 o'clock in the evening," he said and sat in the swivel chair in front of me. "You skip your lunch, Bellamy?" May bahid ang pagkamaotoridad sa boses niya. Ang punto kasi ni Dad, nalipasan ako ng gutom. "I just got busy, Dad," pangatwiran ko. "Saan ka naging busy? Sa pagtulala buong araw dito sa office mo? Come on, anak, I know you. Alam ko iniisip mo si Liam." Nanunod siyang sambit ni Dad, dahilan para mapayos ako ng upo at kulat na tumingin sa kanya. "Of course not, Dad." Mabilis kong depensa sa kanya. "So defensive." Natatawang sabi ni Dad, kaya naman inirapan ko siya. "I did not expect that you will let my apo to be with Liam today, but I guess I'm wrong." Biglang seryosong sabi ni Dad. "Si Yana wants to be with him, Dad." Alam at ramdam ko yon kahit di niya sabihin. Sagot ko, "Oo nga pala. Liam called me earlier para sabing nakauwi na sila." Imporma sa akin ni Dad. "Thank God, inuwi niyang anak ko. Let's go home na, Dad. I miss Yana. Sigurado marami ko kwento sa akin ng batang yon," I said while gathering all of my things that scattered on the office table. Masyado kasi ako maraming ginawang trabaho, kaya naman halos nakasabog ang ilan sa mga gamit ko. "Bellamy, I know you're thinking about something, so tell me, what is it?" Seryosong tanong ni Dad sa akin. Tanong na alam kong hindi lang siya interesado sa isasagot ko, kundi concerned siya sa gusto niyang iparamdam sa akin na karamay ko siya sa lahat. Mula nang makilala at nakasama ko si Dad, di siya palagi nagtatanong kung kumusta ako. Pero madalas iparamdam sa akin na kasama ko siya sa lahat ng bagay. Karamay ko siya sa lahat ng sakit at lungkot sa buhay. At higit sa lahat, lagi siyang handang umalalay sa akin tuwing nalulungkot at nahihirapan ako. "Mahal mo pa ba siya?" Muling tanong sa akin ni Dad gamit ang pinakaseryoso niyang boses. "Mas mahal ko na ang sarili ko, Dad." "So mahal mo pa nga siya, anak?" Biglang saad ni Dad. "Mas mahal ko nga ang sarili ko, Dad. Mas mahal ko si Yana at ikaw." Sagot kong muli sa tanong ni Dad. "What if Liam will ask you for a second chance? Ibibigay mo ba?" Tanong muli ni Dad. "Why are you asking these questions, Dad? Alam mo naman yung mga dinanas ko sa kanya, di ba?" May inis sa tono kong sagot. "Kasi gusto ko makasiguro muna sa lalaking yan bago mo siya papasukin muli sa buhay mo. Ayoko masaktan ka ulit ng dahil na naman sa kanya." "Dad, papasukin ko man siya o hindi sa buhay ko, wala akong magagawa. He is Siana's father at wala tayong magagawa sa bagay na yun. I just want to make sure, Iha. Ayoko masaktan ka at ang apo ko." May bahid ng galit sa boses ni Dad. Alam ko kung bakit nagkakaganito si Dad. Minsan na kasi niya ako nakitang nahirapan at nasakta na sobra, kaya naunawaan ko kung bakit ganito siya mag-react. Ang daddy ko, nag-aalala sa akin. Nanunod kung sabi para kahit papaano, may iba naman ang mood niya. Tanging tugon lang sa akin sabay irap. "Dad, mahal ko man siya o hindi, mananatili siyang parte ng buhay ko. Ng buhay natin dahil siya ang ama ng anak ko. Kung nag-aalala ka na baka masaktan ako, don't worry, Dad. I will never let that happen again." Wala rin sa plano ko makipagrelasyon dahil masaya at kontento na ako sa buhay ko. I have you and Siana at okay na ako doon. Don't you want to have someone in your life? Someone you can lean and defend on. Don't get me wrong, anak, okay? But you still have your own life at kailangan mo na magpapasaya sa'yo bukod kay Siana. Puno ng pag-aalalang sabi ni Dad. "Dad, I don't need someone in my life except you and Siana, okay? Masaya na ako sa buhay ko, Dad. I'm living the best life than before."
Masaya ako kung anong meron ako at hindi ko kailangan ng someone sa buhay ko. Isa pa, si Yana is my life kaya okay na okay ako, Dad. At kasama kita kaya mas lalo ako masaya. Pagsisimula ko. Maaring mahal ko pa nga si Liam pero Dad, mas mahal ko na higit ang sarili ko at hindi ko nahahayaan na masaktan na naman ako. It's not like that. I will never let someone hurt me again, okay? Tsaka Dad, nakakapagod kayo masaktan. Kaya mas mabuti focus tayo sa self-love. At least doon sigurado ako safe and secure ng puso ko. Tumango-tango siya. I am so proud of you, Iha. You're really a strong woman at nakakatuwa lang kasi isa ako sa maswerteng ama dahil ikaw ang anak ko. I may have lots of shortcomings as your father but still, you grew as a better person. Dad, naiiyak ka na. Tama na sa gantong usapan. Nanunodyo kong sambit dahil kita kong pamumula ng mga mata niya. Gusto ko nang bawiin yung sinabi ko. You are such a bully daughter. Ines niya kunwaring sabi. Tinawanan ko lang sinabi niya dahil sa totoo lang, masaya ako makapag-usap ulit kami ng dad ng ganito. By the way, what's your plan about Liam and his family? Hindi mo ba talaga sila kakasuhan? Kunot noong tanong ni Dad. Marahil ay naalalang tungkol sa matagal na naming napag-usapan. Nakasuhan ng mga magulang ni Liam oras na magkaharap na kaming lahat, lalo na si Attorney Andrea. Hindi na Dad, maiksi kong tugon. Gustuhin ko man pero maapektuhan sa Yana kaya wag na lang Dad. Ang Diyos na ang bahala sa lahat. Okay na siguro yung hindi ko pagpayag sa partnership. Alam ko na noon pa lang, pangarap ni Liam maging CEO. Pero ayoko ng company natin na maging dahilan para makuha niya yon. Isa pa, bahala siya sa buhay niya. Kailangan niyang paghirapan lahat ng yon na mga pangarap niya. Kahit dun man lang makaganti ako sa kanya, bukod sa kinakarma ng mommy niya. Kahit gusto ko mapagbayad si Attorney Andrea sa mga nagawa niyang kasalanan, pilit kong wag na lang ituloy ang pagsampa ng kaso sa pamilya nila. Gusto ko bigyan ng hustisya ang ginawa niya sa akin, lalo na kay mama, pero alam kong lubos na maapektuhan ng anak ko kapag ginawa ko yon. Hahayaan ko na lang ang Diyos ang humusga sa huli. Mauunawaan naman ako ni mama kahit wala na siya, dahil hindi lang naman palaging sa pagsampa ng kaso nakukuha ang hustisya. Minsan nakakamit rin yon kapag ipinakita natin sa kanila na naging matagumpay ang buhay sa kabila ng mga hirap na pinagdaraanan. Alright, sweetie. Let's go home kasi kanina pa naghihintay sa bahay si Liam. He wants to talk to you. Sa'yo nagpaalam? Gulat kong tanong habang salubong ang kilay. Kailangan ninyong mag-usap and I'm sure gusto mo yon anak. Let him know that you really feel for the past years. Masakit man alalahanin lahat but I know it will help you totally heal from everything. From everything that happened before. I am here for you, sweetie. Seryoso pero nakangiti ang sabi ni Dad. Di ko tuloy maiwasan mapangiti, kaya naman mabilis ko siyang niyakap. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at suporta ng isang ama. At sobrang saya ko dahil mula na makilala ko siya, kailanman hindi na ako nakaramdam na mag-isa ako sa buhay. I love you, Dad. And thanks for always being there for me. Siguro nga tama si Dad. I should talk to Liam and let him know what I really feel. Masakit man pero kakayanin kong masabi sa kanya lahat ng mga inipon kong sakit at hirap mula pa man noon. Okay, Dad. I will talk to him. Kakausapin ko si Liam.